Hello mga kasari, kumusta po kayong lahat? Dito sa amin ngayon medyo maulan, mahangin kasi nga sa bagyong Pipito ang lakas kagabi eh. At saka yung ulan ba, grabe yung ulan. Sana safety po ang lahat lalo na dyan sa bandang Luzon dahil diyan po ang ang direksyon ng bagyo. By the way, for today's video mga kasari, i-share ko po tips para madaling makaipon. Isa sa mga tips na ginawa ko para madali o mabilis makaipon ay ang mag-set ng goal. Ang goal kasi yun ay tutulong sa atin sa tamang direction para makamit natin ang mga dreams at desire. Usually kasi sa mga big company, nagsisit talaga yan sila ng goals. It's either short term or long term. Kasi may mga tinatarget sila na dapat nila ma-accomplish or ma-achieve within that possible year. Nung nagtrabaho kasi ako sa isang company, ang goal nila ay masusuplayan ang mga mall ng product. So, ang pinapagawa sa amin, dapat double ang aming production. Ayun, mayroon na kami mga overtime kasi dahil nga sa goal nila na masuplayan ang iba't ibang mga kahit maliit na mga store, malagyan nila ng kanilang mga product. Kaya doon ko talaga na-realize na napakahalaga talaga mag-set ng goals kasi kung wala kang goal sa buhay, I doubt na meron tayong ma-accomplish, meron tayong magawa. Kasi alam mo, ang panahon ngayon, ang bilis lang talagang lilipas. Ang bilis lang, ang bilis lang matapos. Hindi natin mapapansin na tapos na palang isang taon. Tapos wala akong nagawa sa buhay. Tapos to be honest talaga, ang dami kong regret sa buhay dahil wala akong goals eh. Basta na lang kakain, tutulog, tapos gigising, tapos ito na naman. Parang ganun lang ba? Parang walang excitement sa buhay. Parang ganun. Parang tatamad-tamad, okay lang na hindi magtrabaho, upo lang buong araw, chika-chika, mga ganong bagay. Nag-umpisa ako sari-sari, dito ko ina-apply na kailangan meron akong goals, kailangan meron akong magawa, kailangan meron akong ma-accomplish. Ang goals ko kasi makapag-ipon ako ng 6,000 in 2 months. So ito na nga guys, napakasarap pakinggan or napakasarap damin ba na yung effort mo, magkaroon talaga ng resulta. So dahil mayroon akong goals na makapag-ipon ako, so ang ginawa ko, ni-reduce ko ang aking spending. For example, kapag ka ng grocery ako, noon kasi kumakain ako sa labas, ibig sabihin kumakain ako sa Jollibee or sa McDo or sa mga fast food. So ngayon, dahil sa goals ko, sabi ko magbabaon ako o meron akong kanin, meron akong ulam, isang ulam, sapat na yun sa akin at saka meron akong tubig. Kasi ang tubig pag nasa mall ka, mahal na yun, di ba? So, isang ulam ka na. So at least ang laki ng tipid ko. So safe pa yung bulsa ko, at the same time safe pa yung health ko. So super tipid talaga. Libre naman din yung food court na kumain, hindi naman bawal kumain doon. Minsan kasi hindi mo maiwasan, daming temptation lalo na pagka mainit, as in sobrang init, mapadaan ka sa mga shake. Kaya niluluno ko lang talaga, sabi ko gusto kong uminom ng shake. So ang ginagawa ko, damihan ko na lang ng tubig para masatisfy yung tiyan ko. So hindi na ako maghahanap. Tapos isa pa, hindi ako nagpapasama or hindi ako magdadala ng kasama, is either malaki or bata man, kasi mapasubo ka sa gastos. Kung bata, kung hindi naman sila hihingi ng pagkain, laruan naman. So hindi mo naman masabi na hindi mo mabilhan yung bata kasi minsan naawa ka man sa kanila. Kaya ang ginagawa ko, hangga't maaari ako lang talaga pupunta sa bayan para mang-grocery para iwas gastos talaga ng malaki. So dahil may goal ako na makaipon, imbis na ako ang pupunta sa bayan para mang-grocery, minsan magkikisuyo ako sa bayaw ko. Siya na yung uutosan ko na mang-grocery. So, umasahin naman din ako. So, minsan kasi kapag ganun, at least yung tindahan mo, bukas tuloy ang paninda, at saka at the same time, meron ding gumagawa para sa iyo. Sayang kasi sarado, walang kita. So kapag Sunday naman ay talagang ibibigay ko ang buong araw sa Panginoon kasi siya lang yung nagbibigay sa atin ng blessings kaya deserve din niya ibigay ang buong araw, oras sa kanya. Kasi isang
araw nga lang yun sa isang linggo, sa atin ay 6 eh. So yun, hindi ako doon, hindi ako nanghihinayang na magsara ng linggo. Ibigay ko talaga lahat yun sa Panginoon. At napakahalaga talaga na mag-set ng goal ang bawat individual kasi malayo ang mararating natin kapag marunong tayo. Kung wala tayong goal sa buhay, talagang walang mangyayari din sa ating buhay. Ganun pa din kung mayroong magtanong sa atin, kumusta ang buhay mo, kaibigan? Ganun pa din, ay ayoko naman mangyari yun. Ayoko sabihin na ganun pa din. Sabihin ko talaga na ito, medyo lumago ng konti. Dapat maging proud ka sa sarili mo Kaya mga kasari, mag-set ka na ngayon ng goal habang may panahon pa, habang hindi pa natapos ang 2024, bago mag 2025, kailangan meron kang nagawa, meron kang na-accomplish sa taong ito. Marami pang oras, huwag kang mag-alala. So ngayon pa lang, nagsiset na ako ng goal bago matapos ang 2024. Nag-umpisa ang 2025, doon naman ako mag-goal ng medyo malaki-laki kasi may tinatarget kasi ako na na iba pang negosyo. Sabi ko kailangan ko siya ng malaking kapital. So kailangan ko makaipon ng ganun kalaking pera pang umpisa ko ng panibagong ng extra income ba, parang ganun. Anyway, thank you guys sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayo. Thank you. God bless everyone. Bye-bye. Have safe.